Kaugnay pa rin ang naganap na lindol sa Davao Oriental. Makakausap po natin sa linya ng telepono si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Sir, magandang gabi po sa inyo. Yes sir, magandang gabi din po sa inyo. Okay, sir, pakipaliwanag nga po sa ating mga kababayan kung ano po yung detalye patungkol po dito sa nangyaring malakas na lindol sa Mindanao kaninang umaga. Okay, so kaninang umaga at 9:43 AM meron po tayong mag 7.4. And yung lalim po nito is 23 kilometers. And ang epicenter po ay nasa dagat, nasa 48 kilometers north, 89 east of Manay in Davao Oriental. Kaya po nagpalabas po tayo ng tsunami warning saying kasi base sa ating modeling, pwede magkaroon ng more than 1 meter tsunami waves. And these waves were expected between 9:43 AM to 11:43 AM. Now, may record po tayo na tsunami wave pero sa bandang Tandag, pero hindi po ito masyadong hindi po ito destructive, nasa 30 centimeters lamang. Kaya at 1:43 PM kanina, binawi na po natin yung ating tsunami warning. Kinancel na po natin. Okay, Director, tama po ba ang tawag po dito yung offshore earthquake o yung nasa dagat? Yes, this is generated by the Philippine Trench, which is nasa dagat po yan. Po ito naramdaman sa mga ibang kalapit na probinsya? Yes po, naramdaman po ito sa mga kalapit na probinsya, particularly sa Davao de Oro, sa may Davao del Norte. In fact, it was felt as far as Zamboanga. So ngayon po, sir, ilang aftershocks na po yung naitala ng PHIVOLCS? At ano po yung pinakamalakas? As of 5 PM, kanina nakapagtala na po tayo ng 339 aftershocks. And ang pinakamataas po is magnitude 5.8. Pero itong mga aftershocks naman, habang tumatagal ay kumukunti at humihina. Well, ito po, medyo malakas po itong lindol na ito, 7.4. May posibilidad po bang masundan pa ito ng mas malakas pang lindol? If you're talking about an aftershock, hindi by definition hindi na po tataas yung aftershock dito kasi yung the aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So yung expect po natin na aftershock, if this mag 7.4, we would expect aftershocks to be around 6.4. Well, Director, nalindol ang Cebu, nalindol ang La Union, naramdaman din sa Baguio. Ngayon naman dito sa may Davao at ibang bahagi pa ng Mindanao, may kaugnayan po ba ito? Wala po itong kaugnayan, magkakaiba po yung mga earthquake generators natin. Yung sa Cebu, ang generator po nun is the Bogo Bay Fault. Yung kahapon naman sa La Union, it's the Philippine Fault, and ngayon it's the Philippine Trench. So magkakaiba po sila, magkakalayo, wala pong kaugnayan sa bawat isa. Alright, Director. Ano po yung lalawigan na pinaka-naapektuhan at gaano po katagal posibleng maramdaman itong mga aftershocks? Aabutin po ba ng araw o linggo? We would expect these aftershocks to last for several days, even weeks. But again, as I mentioned, hihina naman ito and kukunti yung numbers. Now, yung tanong niyo po ano yung pinaka-apektadong probinsya, I would say na it would be the Davao Oriental kasi sila yung may pinakamataas na intensity, it's intensity 6. Alright. Director, ang inyo pong panawagan at payo sa ating mga kababayan sa Davao Oriental at kabuuan na ng Mindanao. Okay, so ating paalala sa ating mga kababayan na again, mahinahon lamang and kapag may malakas sila na aftershock, they should do the dock cover and hold and kapag nasa dalampasigan naman sila, dapat tandaan nila yung tatlong natural signs of an impending local tsunami. First, there is a strong shaking na halos hindi ka na makatayo. Second, there is a roaring sound coming from the sea. And third, kapag na-notice mo na there is a sea level decrease, biglang nagkaroon po ng pagbaba ng tubig dagat, then kahit isa man lang dito sa inyong ma-observe, then you have to evacuate to a higher place kasi baka po magkaroon ng tsunami. Well, Director, alam po namin abala kayo sa mga ganitong pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap ng tawag, Director Teresito Bacolcol.